Sa buhay natin, wala man tayong trabaho. Nagkakapira naman talaga tayo. Imbis na nakain tayo sa labas, ipunin natin yung pera, ihulog natin sa offering box. Kung mayroon pang susobra, kung magpapamili tayo sa ating mga bisita, sa ating mga classmate, pwede naman kumain sa bahay. Yung bahay, yung mga pera-pera doon, initin mo. Yung pera, nasisip siya, nasisipti. Ipunin mo para pagdating ng panahon, meron kang ibibigay sa tayo sa offering. Salamat sa Panginoon, ako ganyan ginagawa ko. Hindi talaga ako magastos. Iniipon ko yan kahit anong bagay. Kung meron akong pabibigyan, ibinibigay ko talaga, hindi talaga ako madamo. So salamat sa Panginoon na kailangan natin maging tapat sa Diyos. Kahit tayo hindi tapat, tuturuan ka ng Diyos na maging tapat. So salamat sa Panginoon. God is good. All the time. All the time. God is God. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. So ako muna magpapasalamat. Kahapon pinunta ko yung Intercity. Nakita ko yung gawa ng Diyos na nandyan sila, si Brother Totoy. So kagabi ko pa sila hinihintay. So salamat sa Diyos at sila'y pinalaya. So salamat sa Panginoon na sabi nga, huwag ka magsasawa mag-ibanghilyo, magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa sampo mong pinahayagan, mayroong tiyak na babalik. So huwag tayong manghinayang, huwag tayong magsawa sa paglilingkod. Mayroon na tayo wala, lagi tayong magpahayag ng salita ng Diyos. Napakahalaga ang isang kaluluwa sa bawat buhay na ito. So salamat sa Panginoon. Sa Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Sa Matthew 6:31-33, huwag kayong mabalisa na nagsasabi anuman aming kakainin o naman aming iinumin o anuman ang aming ibibihis, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga bansa. Sapagkat nalalaman ng iyong makalangit na Ama na kailangan ninyo ang lahat ng bagay na ito. Subalit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay, katuwiran at ang bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sa buhay natin, kailangan talaga natin unahin ng Diyos. Dahil ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Noong hindi pa tayo naliligtas, napakagulo ang buhay natin sa mundo ito. Hindi natin alam, swipe tayo, lumalapit tayo sa ating mga magulang, rebelde tayo sa Diyos. Noong tayo dinala dito sa Jesus My Life, minsan nagkukunwarin tayo, hindi pa natin lubos kung ano talaga ang kaligtasan. Tungkol sa pagbibigay, dito ako natuto talaga na ang pagbibigay, kailangan maging tapat ka. So, hindi ka man tapat, nagiging matapat ka pagdating ng panahon. So ngayon, nais mo sabihin sa inyo, nakahanda na ba ang ating mga bulsa? Amen. Huwag tayong mahiya sa pagbibigay dahil sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo ibibigyan. Siksik, liglig na umapaw. Kung hindi kayo magbibigay, hindi rin kayo bibigyan ng Diyos. Pero gusto ng Diyos, magmalinloob kayo sa Kanya. Sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, sa Diyos. Kayo mga nahihirapan at mabibigatan, sapagkat siya ama-amo. Wala kayong lalapitan ng ibang tao, ng mga bumbay, ng mga kapitbahay. At tutulong sa iyo ang Diyos mismo. Kung kayo ay loyal, kung kayo ay tapat sa Diyos. So sa buhay natin, kailangan talaga natin magtapat. Kailangan natin magbigay na magbigay. Huwag kayo magsawa magbigay. Pag wala kayong pera, magbigay kayo ng ulam. Magbigay kayo ng bigas, magbigay kayo ng damit. Lahat ng gusto nyo ibigay nyo. Bigay nyo ng lupa. Kanino ng okra. So salamat sa Panginoon. Napakahalaga yung pagbibigay, totoo yun. Hindi mo nararanasan na huwag mong isipin na darating yung panahon na huwag mo asahan na may balik. Darating yung panahon na talaga ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Ako kahit wala akong trabaho, nagkakapera ako. Hindi ko pinagyayabang to. So kailangan ko lang sabihin sa inyo para gayahin niyo ang Diyos na mapagbigay. So ganun din tayo sa mga tag-Diyos may life, hindi ko record yan, nagbibigay yan. Amen. So salamat sa Panginoon. Tungkol naman sa 1 Corinto 16:1-2. Ngayon, tungkol sa pag-iligong, para sa mga banal, gawin din naman ninyo gaya ng itinagubilin ko sa mga taga-Galasya. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magsimpan ayon sa pagpapaunlad sa Kanya.
upang huwag na gumawa ng paglilikom sa pagpaparehan ko. Sa buhay natin, wala man tayong trabaho. Nagkakapira naman talaga tayo. Imbis na nakain tayo sa labas, ipunin natin yung pera, ihulog natin sa offering box. Kung mayroon pang susubra, kung magpapamili tayo sa ating mga bisita, sa ating mga classmate, pwede naman kumain sa bahay. Yung bahay, yung mga pera-pera doon, initin mo. Yung pera, nasisip siya, nasisipin. Ipunin mo para pagdating ng panahon, meron kang ibibigay sa tayo sa offering. Salamat sa Panginoon, ako ganyan ginagawa ko. Hindi talaga ako magastos. Iniipon ko yan kahit anong bagay. Kung meron akong pabibigyan, ibinibigay ko talaga, hindi talaga ako madamo. So salamat sa Panginoon na kailangan natin maging tapat sa Diyos. Kahit tayo hindi tapat, tuturuan ka ng Diyos na maging tapat. So salamat sa Panginoon. Kailangan natin maging tapat sa Diyos. Tungkol dito sa ito, kailangan natin ito. Magbigay tayo. Ito ang number 1. Tapos ito sa mission, magbigay ka ng 10 peso rito. Sa ating mahal na pastora, sa Galatians 6:6 sabi rito, ang mga nagtuturo ay dapat tumanggap dahil siya ay namamagitan sa mga tao ng kaluluwa dito sa labas dito sa RNB. Kailangan tumanggap ang ating mahal na pastora ng pera dahil siya ay nangangailangan din ng pera. Kasi pag hindi natin siya bigyan, hindi natin siya mahal. Kung mahal natin ang Diyos, ang bawat isa ay magbigay din tayo. So ang ating mahal na pastor ay nagpupuyat, di ba? Nagpupuyat din. Nagsusunog ng kilay para sa banal na kasulatan upang ihayag ang salita ng Diyos. Sabi nga sa 1 Timothy 2:3, nais ng Diyos na ang tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So ang ating mahal na pastor ay nagpupuyat yan, napapago din yan, nagpapagal yan, nagmamalasakit sa kaluluwa. Huwag tayong mahiya magpahayag ng Ebanghelyo dahil kailangan ng Diyos. Ang bawat kaluluwa ay kailangan ng Diyos. So ang tao, bago mamatay, kailangan tumanggap muna ng kaligtasan. So ngayon, pwede tayo magbigay kung tayo kayo rito dahil kailangan natin ng Diyos. So pwede tayo magbigay tayo. Pagkatapos sa meron sa nila. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Praise. So, praise check. Praise. Hallelujah. Praise.
salamat o Diyos sa maging Panginoon. Salamat sa mga pera ito magagamit sa iyong bahay panambahan. Lord, salamat sa mga nagbigay at ang mga wala rito. Ito yung mga Espiritu o Diyos magbigay sila. Salamat din umaga. Pagpuli ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.